Disiplina. Disiplina. Isa din yun sa hinahangaan ko sa kanya. Yung disiplina is always priority. Iba ka talaga, Tatay Diggs. Ayan po, hinangaan po. Kasi iba po talaga magdisiplina si dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin natin. Ako ay nagpapasalamat kay Presidente Duterte na isa sa mga talagang sinuportahan niya during his time is the Filipino artist. Isa ako sa witness sa pagsuporta niya, lalong-lalo na sa WCOPA, yung World Championships of Performing Arts, kung saan every year nagko-compete tayo sa Amerika at nire-represent namin yung Pilipinas in terms of singing, and performing. Mahirap kumuha ng suporta, but then si Presidente Duterte was one of those who really supported the team. Kasi syempre, we all know na we have full support, diba, sa sports, and medyo sa arts and sa entertainment medyo mahirap talaga maghanap ng suporta. So nagpapasalamat po ako sa iyo, Presidente Duterte, on behalf of the kids of WCOPA. Maraming salamat sa suporta mo at sana tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta sa Team Philippines. Disiplina. Isa din yun sa hinahangaan ko sa kanya. Yung disiplina is always priority. And yun talagang kailangan natin if we want to move on and develop and be better in the future. Kailangan magsimula ang disiplina sa sarili natin, at isa yun sa nakita ko kay Presidente Duterte. Yun nga, as I mentioned earlier, ang daming sumusuporta sa iba't ibang areas dito sa atin, but then minsan nakakalimutan na nila yung arts and entertainment. Yun lang talaga naman ang kailangan natin, tulong and suporta, kasi hindi naman natin mapagkakaila na talagang kilala tayo sa buong mundo, sa mga singers natin, sa mga dancers natin, sa mga performers natin. So sana doon lang talaga nila i-continue yung sinimula ni President Duterte na suportahan ang mga performers, lalong-lalo na yung mga baguhan, yung mga gustong ipakita yung kanilang mga talento. Alam ko, maraming mag-agree dyan sa sinabi niya na talagang iba po talaga magdisiplina po ito si dating Pangulong Duterte. At hinangaan po ng mas marami. At meron pong hindi mag-agree dyan, iilan na lang yung mga anti-Duterte. Diba? Kaya mapapansin nyo po ngayon, may mga nagsasabi na gusto nilang ibalik si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo. Pero wag na. Okay na po yun. At least alam na po natin kung paano piliin po yung isang leader. Kung ano po yung dapat nating piliin. Kasi may iba na porket nagmumura ay masama na. Titingnan natin sa performance. Diba? Hindi na yata kaya kasi ni dating Pangulong Duterte. Pero lumalaban pa rin siya ngayon dahil nga may issue po sa Duterte Marcos. At suportahan na lang po natin si dating Pangulong Duterte kung sino man yung i-endorso niya. Kasi maraming ang nagsisi dahil hindi daw sila nakinig noong eleksyon. Doon po sa mga paalala niya, maraming hindi nakinig, kahit mga supporters niya hindi nakinig. Ngayon, nagsisi na. Kaya yun lang po, suportahan po natin yung desisyon niya kung sino po yung i-endorso niya ngayong 2025 election. Pero sa mga nagsabi, ulitin ko, na ibalik si Tatay Diggs, marami pong gusto, kahit ako gusto ko. Pero wag na po. Papahingahin na po natin yung tao sa politika. Suportahan na lang natin kung sino yung gusto niyang maupo. Or baka yung anak niya maging Pangulo. Malapit na. Abangan nyo yan.